Welcome to La Parcia Hotel, sir. Bati ng magandang receptionist kay Tyrone. Thank you, Anya. Kaagad siyang nag-check-in sa hotel suite. Kararating lang niya ng Pilipinas. 7 taon din siyang nanirahan sa Canada at doon na nakapagtapos ng kolehiyo sa kursong Civil Engineering. Hinatid lang niya ang mga gamit sa hotel suite at dumiretso agad sa restaurant ng hotel upang mananghalian. Walang bakanteng lamesa, kaya nakiusap ang staff na makishare siya sa nagsosolong guest. Lumapit siya sa lamesa na may nag-iisang babaeng nakaupo. Hi, pwede bang makishare ng table? Sabi niya sa babae. Tumango lang ito at hindi na siya sinipat. Maya-maya ay may kausap na ito sa cellphone. Ano bang problema sa designs ko? Dati naman gustong-gusto niyo yun, Mr. Lazarda. Pumalatak na ito. Lumuklok si Tyrone sa silyang katapat ng babae. Napatingin siya sa nakarolyong blueprint at sketch paper na nakapatong sa lamesa. Kasama ang pulang bag ng babae. Maaaring architect ito o engineer. Kainis, pinaghirapan ko ang designs na yun tapos ibabasura lang? Ano kung broken-hearted ako? Anong kinalaman nun sa designs ko? Nag-hysterical na ang babae. Kasumpa-sumpang mga lalaki kasi. Panira sila ng buhay. Mariing napapikit si Tyrone. Nadamay pa siya sa galit ng babae sa mga lalaki. Hindi siya makapag-focus sa pagpili ng pagkain sa menu book. Napadalas ang pagsipat niya sa babae. Maganda naman ito. May order na po ba kayo, sir? Tanong sa kanya ng waiter na naghihintay. Yes. Ito na lang. Anya, itinuro niya ang napili sa menu book. Umalis din kaagad ang waiter nang makuha ang kanyang order. Tumahimik na rin dahil tapos na sa kausap nito ang babae. Binuklat na nito ang sketch paper. Ano bang problema sa digital design ko? Pareho lang naman yun sa original sketch Usal nito. Hindi nakatiis ang binata at pinansin ng babae. Excuse me, miss. Tawag niya sa atensyon ng babae. Ibinaba naman ng babae ang sketch paper at nabaling ang atensyon kay Tyrone. Nanlaki ang mga mata nito nang mapansin siya. Kilala ba kita? Tanong pa nito. No. Nakishare lang ako ng table kasi walang bakante. I see. Are you an architect or engineer, miss? Architect? Bakit? Nangunot ang noo nito. Ngumisi si Tyrone. Mukhang may problema ka sa designs mo. I'm an engineer. Would you mind if I check your design? Sige. Ito ang original sketch ko. Ibinigay nito sa kanya ang sketch paper. Tiningnan naman ni Tyrone ang drawing nito ng 2-story residential house. Wala naman siyang nakitang problema, pero medyo old-fashioned na ang design at common para sa kanya. Ano ba ang nakitang mali ng client mo sa sketch? O sisa niya? Nakita na ng client ko ang original design, pero nang mag-present ako ng digital design, biglang ayaw na niya. Baka hindi niya nakita sa digital design mo ang nai-imagine niya. May client kasi na mabilis magbago ang gusto pagdating sa designs ng bahay. Lalo na once may nakita silang ibang design na mas accurate sa imagination nila. You can listen to their suggestion first before finishing the design, para hindi masayang. Napabugan ng hangin ng babae. Tama ka. Nawalan kasi ako ng gana sa trabaho at hirap na ako mag-focus. 3 buwan din kasi ako nagpahinga. I see. Mukhang kailangan mo ng inspirasyon, miss. Mahinang tumawa ang babae. My previous relationship hit me badly. Napispis ang taba ko dahil sa depresyon. Kasumpa-sumpang mga lalaki. Oops, wag mong lahatin ng lalaki. Nakangiting protesta ni Tyrone. Bakit hindi ko ilalahat? Ilang lalaki nang dumaan sa buhay ko pero lahat sila pinagtaksilan ako. I met a lot of perverted guys too. Kairita. The worst is my previous boyfriend. Basta na lang ako iniwan na hindi sinabi ang dahilan. Tapos ilang araw lang, nalaman ko na may bago na siyang girlfriend. Nakapag-propose na siya ng kasal sa akin. Engineer din siya. Mukhang matino, pero nasa loob pala ang kulo. Mahabang kwento nito. Halata sa mukha ang inis. Hindi naman kita masisisi, pero hindi pa naman lahat ng lalaki katulad ng sinasabi mo. Tumitig sa kanya ang babae. So, are you considering yourself an exception? Tumikwas ang isang kilay nito. Tipid na ngumiti si Tyrone. Yes, never kasi ako nanakit ng damdamin ng babae. Ang totoo, ako pang nasaktan. Iniwan ako ng babaeng mahal ko at pinagpalit sa mayamang lalaki. Ang babaw ng rason. Hindi ako mayaman kaya binaliwala.
Oh, sorry. I found my classmate. Sabi ng babae. Bigla itong tumawa. Napailing si Tyrone. Tinatawanan na lang din niya ang hindi magandang karanasan sa pag-ibig at dating buhay. First love niya ang babaeng nanakit sa kanya. 1 taon silang magkarelasyon. Kaso, hamak na construction worker lang siya noon. Ang babae ay receptionist sa isang hotel. Mapagbiro talaga minsan ng tadhana, sabi ni Tyrone. Oo, minsan napakalupit at unfair din. Gatong naman ang dalaga. That's true. Sang-ayon ni Tyrone. Ang masakit pang realidad sa mundong to, kung sino pa ang kadugo mo, sila pa minsan ang magmamalit sa'yo. Kung mahirap ka, hindi ka nila kakilala. Pero kung mapera ka, pagmamalaki ka pa nila. Ang hirap mabuhay sa mundo na kailangan mong bilhin ng respeto at privacy. Inalala na naman ni Tyrone ang panahong inalipusta siya ng mga kamag-anak. Simula kasi noong namatay ang mga magulang niya, pinasapasa siya ng mga tiyahin at ginawang utusan. Halos mamatay siya sa trabaho, pero hindi sapat ang pagkain ibinibigay sa kanya. Itinuring siyang asong kalye na pinapatulog sa bodega, nilalamok, nilalamig, namamaluktot at nagugutom. Kumistot ang binata nang tinapik na babae ang kanyang braso. Bakit ang seryoso mo? Ano pala ang name mo, Mr. Engineer? I'm Tyrone Stewart. Sorry, medyo napaseryoso na nga ako. Pakilala niya. It's okay. Ako pala si Patricia de Guzman. Pero teka, foreigner ba ang tatay mo? Hindi, inampon lang ako ng isang Canadian-American nung nagtrabaho ako sa Canada. Pinapalitan kasi niya ang apelyido ko. Lumaki ka sa Canada? Hindi rin. Nagpunta lang ako sa Canada para magtrabaho bilang fruit picker. Sinwerteng napasama ako nun sa nakapasang aplikante sa POEA. Bali, 7 years akong tumira sa Canada at nag-migrate. At doon ka nag-aral ng engineering? Yes, pero nagsimula na akong mag-aral ng engineering dito at naka3 taon. Itinuloy ko lang sa Canada. Working student pa ako nun. Mahirap pero kinaya naman. So, nagbabakasyon ka lang pala rito ngayon? Nope. Bumalik ako rito para mag-invest ng business. May farm business ako sa Canada na namana sa adoptive father ko. Pero may katiwala naman ako dun. Iba pa rin kasi magnegosyo rito sa Pilipinas para makatulong na rin sa mga jobless na tao. Naudlot ang usapan nila nang dumating ang order nilang pagkain. Sakalang nagreklamo si Patricia ng matanto na matagal na itong naghihintay ng pagkain. May temper ang dalaga pero mabilis din naman itong nakokontrol. I like your advocacy, Tyrone. Magiging successful kang businessman. Sabi ni Patricia. Ang bilis nitong kumain, nagmamadali. Thank you. Pero bakit ka nagmamadali? Anya. May meeting ako sa opisina namin eh. Kamunti ko na makalimutan. 1:00 nga pala yon. Nasipat ni Tyrone ng oras sa suot niyang relong pambisig. 20 minutes na lang, 1:00 na. Kaya nga, uminom na ng tubig ang dalaga at nag-iwan ng 1,000 sa mesa. Pakibigyan na lang sa waiter. Isama mo na rin ang bill mo. Libre na kita. And nice to meet you. Tumayo na ang dalaga at binitbit ang gamit. Nagmamadaling lumisan. Napailing na lang si Tyrone at napangiti. Nais niya magpasalamat sa libre nito at makabawi. Pero tila malabo na ulit silang magkita. Kinabukasan ay nakipagkita si Tyrone sa pinsan niyang si Marvin. Katulad niya ay maaga rin itong naulila at kasama rin na kinupkup ng mga kamag-anak. Pero nakaranas din ng alipusta at hindi patas na trato ng sariling kadugo. Pinuntahan niya sa isang law firm si Marvin kung saan ito nagtatrabaho bilang abogado. Kamusta, insan? Bati niya kay Marvin. Dinaop niya ang palad nito. Eto, nagsisimula na sa dream career ko bilang abogado. Lumabas pa sila ng opisina at nagtungo sa malapit na restaurant. Nag-order ng snack si Marvin. Pareho sila nitong 30 anyos na, pero mas pinalad si Marvin na naunang nakapagtapos ng college. Nag-working student din ito noon habang nag-aaral sa isang kilalang universidad sa bansa. Kamusta ang buhay bilyonaryo, insan? Tanong ni Marvin. Kumakain na sila habang magkatapat na nakaupo. Eto, medyo naiinip. Gusto ko pa rin ituloy yung plano kong construction company at real estate. Magandang ideya yan, insan. Pero may nabili ka na bang lupa? Wala pa nga eh. Kaya kailangan kong tulong mo, Marvin. Oo naman, tutulong ako sa'yo. Marami akong alam na for sale na property at magandang construction company. Kaso karamihan nasa province.
Okay lang sa province para sa real estate. Pero sa mismong office, gusto ko malapit lang dito sa Metro Manila. Sige, hahanapan kita sa Makati or Alabang. Salamat Marvin. Pero kung may time ka, pwede tayong gumala. Bibili muna ako ng kotse. Sa Sunday, libre ako. Okay, sige. Maghahanap din ako ng apartment na pansamantalang titirahan. Yung malapit sana sa mabibiling property. Akong bahala, Insan. Pero paano nga palang business mo sa Canada? Usisa nito. May dating tauhan kami na namamahala ron. Kaya kahit magtagal ako dito sa Pilipinas, okay lang. Ang swerte mo talaga, Tyrone. Imagine, inampun ka ng bilyonaryong walang kamag-anak. Napangiti si Tyrone. Pero nalungkot din nang maisip ang naging buhay sa Canada. Relate kasi siya sa dating amo na umampon sa kanya. Ulila na rin yon at dati ring inapi ng kamag-anak. Dahil sa pagsusumikap na maging bilyonaryo, hindi na nakapag-asawa ang Ginoo. Hindi rin masaya ang buhay na maraming pera, Insan, pero walang pamilya. Anya kay Marvin. Huwag ka naman kasing matulad sa dati mong amo na minahal ng husto ang pera. Makakatagpo ka rin ng babaeng mamahalin ka ng totoo. At dapat, kumilos ka rin at hanapin ng babaeng yan para sa'yo. Ngumiti siya. Kung meron man, siguro sa tamang panahon ay matatagpuan ko siya. Sa ngayon, unahin ko muna ang pangarap ko. Goal natin yan, Insan. Cheers for our success. Inangat ni Marvin ang baso ng juice nito. Inangat din ni Tyrone ang kanyang baso at sinagi ang baso ng pinsan. Linggo ng umaga ay na-release na ang kabibiling kotse ni Tyrone. Ito na ang ginamit nila ni Marvin sa paghahanap ng property na bibilhin niya. Napadpad sila sa Makati. May property silang natagpuan na malawak, tabing kalsada lang at malayo sa residential house. Binibenta kaya to, Insan? Saad niya nang makababa ng kotse. Parang private property to. Baka hindi binibenta. Sabi naman ni Marvin. Merong bakod ang lupain at may matandang lalaki na naglalakad sa loob. Tinawag ito ni Marvin. Lumapit naman sa kanila ang Ginoo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Magalang nitong tanong. Sino pong may-ari nitong lupain? Tanong naman ni Tyrone dito. Pag-aari ito ng mga de Guzman. Hindi po ba nila binibenta ang lupain? Dati binibenta to ng may-ari, pero nung nailipat na ang titulo sa anak ng yumaong mag-asawa, biglang ayaw nang ibenta. Pwede po bang makausap ang may-ari ng lupain? Sige po, may bahay po siya rito malapit lang. Samahan ko na kayo. Sumama na sa kanila ang Ginoo at itinuro ang bahay ng may-ari ng malawak na lupain. Para kay Tyrone ay magandang pwesto ang lupain para sa business niya. Pagdating naman sa dalawang palapag na bahay, ay naghintay sila ng halos kalahating oras. Tinawagan ng caretaker ang amo nito, pero ang sabi ay maliligo pa. Hindi man lang muna sila pinapasok. Mainit na sa labas. Pasensya na kayo. Hindi kasi basta nagpapapasok ng ibang tao sa bahay niya ang amo ko. Sabi ng Ginoo sa magpinsan. Ayos lang po, ani Tyrone. Maya-maya ay may babaeng lumabas mula sa bahay. Kasunod ang puting aso na mabalbon. Nakasuot ng sobrang iksing denim shorts ang babae at pulang blouse. At habang palapit ito sa kanila, ay unti-unti itong nakikilala ni Tyrone. Patricia? Sambit niyang hindi makapaniwala. Kilala mo siya, Insan? Manghang tanong naman ni Marvin. Medyo. Nakilala ko siya sa restaurant ng hotel na tinuluyan ko. Nang makalapit sa gate ang babae ay namukaan din nito si Tyrone. Hey, I know you. Tyrone, right? Anito. Yes, nice to meet you again, Patricia. Malapad siyang humiti. Bakit ka narito? At paano mo nalaman ng bahay ko? Dinala kami rito ni Mang Anton. Nadaanan kasi namin ng property mo. At itatanong ko lang kung gusto mo yung ibenta. What? No way. Nagtaas na ng boses ang dalaga. Wala kayong nakitang for sale ron, so hindi binibenta. Kalma lang, nagbabaka sakali lang naman ako eh. Anya. Hindi for sale ang lupain ko. Maghanap na lang kayo ng iba. Abala kayo eh. Tumalikod na ang dalaga. Napakamot ng ulo ang binata. Umalis na lamang sila at mukhang malabo ang pakay nila sa babae. Inabot sila ni Marvin ng hapon kakahanap sa lupang binibenta. Kaso ay wala siyang natipuhan. Gusto talaga ni Tyrone yung property ni Patricia. May nakuha naman siyang apartment malapit sa bahay ni Patricia.
Dala na niya ang kanyang bagahe kaya diretso lipat na. Nasa second floor ang nakuha niyang pwesto. Ayaw namang ibenta ng babae yung lupa yung gusto mo, Insan. Baka may mahanap pa tayong iba. Ani Marvin. Iba talaga ang pakiramdam ko rin sa property ni Patricia, Insan. Feeling ko, inilaan talaga yun para sa construction company. Gate niya. Nag-aayos na sila ng gamit sa kusina na pinamili nila. Bago lahat ng gamit niya at ang iba ay hindi pa na-deliver. Kilala mo naman pala si Patricia. Subukan mong kausapin siya ulit. Yan din ang plano ko, Insan. Architect si Patricia. May chance pa na magtrabaho siya sa akin. Wow, mukhang meant to be kayo ah. Natukso pa siya ng pinsan. Napangiti si Tyrone. For business, yes. May galit sa mga lalaki si Patricia, kaya malabong magtitiwala siya kagad sa akin. Talaga? Baka makuha mo ang loob niya. Try mo lang munang makipagkaibigan. Sang-ayon siya sa sinabi ni Marvin, kaya yun ang gagawin niya. Pinalipas muna ni Tyrone ng isang linggo bago nagpa siyang balikan si Patricia. Samantalang muling nakausap ni Patricia si Mang Anton at nilinaw ang tungkol sa lupa. Isang linggo nang nakalipas noong nagpunta sa bahay niya si Tyrone. Ano po bang sabi ni Tyrone sa inyo noon, Mang Anton? Tanong niya sa Ginoo. Pinapasok niya ito sa kanyang bahay dahil naghatid ito ng isang sakong bigas na pinabili niya. Ang sabi ni Sir Tyrone, gusto raw niyang lupain mo para sa ipapatayo niyang construction company. Anang Ginoo. Nawindang si Patricia. Pareho ang taste ni Tyrone sa yumao niyang ama na engineer pagdating sa pagpili ng lugar na pagtatayuan ng negosyo. Construction company din dapat ang itatayo ng daddy niya sa lupaing nabili. Kaso ay hindi natuloy dahil namatay ito sa aksidente. Pinag-iisipan ko pa po kung ibebenta ko ang lupain. Sabi niya. Ikaw po ang bahalang magpasya. Kung matuloy man ang pagbebenta mo sa lupa, uuwi na kami ng pamilya ko sa Cavite. Hindi kayo babalik sa Cavite, Manong. Mas maganda na ang buhay niyo rito. Huwag kayo mag-alala. Ako ang bahala sa inyong tirahan. Lumingon sa kanya ang Ginoo. Malaking tulong sa pamilya ko ang pagpapatira ng daddy mo sa amin sa lupain niya ng libre. Pero kung anong desisyon mo, irerespeto ko, Patricia. Pag-iisipan ko po. Basta't huwag niyo na munang alalahanin yun. Sige, aalis na ako. Salamat po. Nang makaalis ang Ginoo ay nagsaing na siya. Hindi pa rin siya makapagpasya kung babalik sa construction company kung saan siya nagtatrabaho noon. Umalis siya roon simula noong nakipaghiwalay sa kanya si Miguel na pamangkin ng kanilang boss. Hindi pa siya nito nakikita na payat at gusto niya itong sampalin ng kanyang glow up. Maya-maya ay tumunog ang bell sa gate. Senyales na merong tao, kaya napatakbo siya palabas. Nasorpresa siya nang mamataan si Tyrone sa labas. Bakit bumalik ka? Tanong niya rito. Hindi muna niya binuksan ang gate. Good morning. Pwede ba kitang makausap, Patricia? Nakangiting tanong nito. Tungkol na naman ba sa lupa? Namaywang siya. Yes, pero bigyan mo muna ako ng chance na mailatag ang plano ko. Habang nakatitig si Patricia sa binata, ay may naisip siyang ideya. Hindi niya maikakaila na gwapo si Tyrone. Mas gwapo pa kung tutuusin sa ex niyang hangal. Sige, pasok ka. Binuksan niya ang maliit na gate. Pumasok naman si Tyrone. Pinatuloy niya ito sa loob ng bahay niya. Maupo ka muna. Nag-almusal ka na ba? Tapos na. Okay. Lumuklok din siya sa couch na katapat ng binata. Patricia, salamat nga pala sa libre mo nung nakishare ako ng mesa mo sa restaurant. Sana next time mailibre din kita ng lunch or dinner. Sus, wala yun. Sorry rin at nagmamadali ako noon. Anyway, nasabi na sa akin ni Mang Anton na balak mong magtayo ng construction company sa lupain ko. Totoo ba yun? Oo, maganda kasi ang pwesto ng lupain mo para sa construction company. Maluwag, madaling ma-access. Ginupo naman si Patricia ng lungkot nang maalala ang kanyang ama. Pareho kayo ng taste ni Daddy. Binili niyang 5 hectares na lupain namin para sana sa construction company. Engineer din siya. Ang mami ko naman ay architect. Bakit hindi niyo itinuloy? Bahagya siyang napayuko. Last year, namatay si Daddy. Nadami siya sa isang road accident sakay ng kotse. Ang mami ko naman ay kamamatay lang 6 months ago dahil sa colon cancer. Pasensya na, naitanong ko pa. Ayos lang, tanggap ko na mga nangyari. Pero sayang ang plano ng daddy mo.
Bakit hindi mo ituloy? Bumuntong hininga ang dalaga. Gusto talaga niyang ituloy ang plano ng daddy niya. Kaso ay naudlot dahil sa nangyari sa kanila ni Miguel na dapat ay makakatuwang niya. Ang totoo, itutuloy ko sana ang plano. Kaso nasira lahat dahil sa ex ko. Bakit? Ano bang nangyari sa ex mo? Nairita siya sa tanong ni Tyrone. Ang ex ko ang naging inspirasyon ko noon na ituloy ang plano ni daddy. Kaso nagloko ang hudyo. Siguro napagtanto niya na hindi niya kaya magpakasal sa matabang katulad ko. Anya, pumalatak pa siya. Pwede mo pa rin na bang ituloy ang plano mo kahit wala ang ex mo? Nawala na ako ng gana. Kaya noong naghiwalay kami ng ex ko, naisip kong ibenta ang property ko. Kaso nahimasmasan ako kaya binawi ko ang desisyon. Kung ano man ang dahilan ng ex mo, sa palagay ko ay hindi yun dahil sa mataba ka. I'm sure kahit mataba ka ay maganda ka pa rin. Ngumiti si Tyrone. Napasimangot siya. Naisip niya na binobola lang siya ni Tyrone para pumayag siyang ibenta ang lupa rito. Tumayo siya at lumapit sa estante. Kinuha niya ang isang naka-frame na picture niya noong mataba pa siya. Pinakita niya ito kay Tyrone. Ayan ako 3 months ago. Mukha akong balya na, di ba? Anya, umupo rin siyang muli sa tapat ng binata. Mariing tinitigan ng binata ang kanyang larawan. Wala namang masama sa pagiging mataba. Maganda ka pa rin, Patricia. Huwag mo akong bulahin, Tyrone. Natawa ang binata. Honestly, hindi ako bumabase sa pisikal na katangian ng babae. Oo. Gusto ko rin na magandang babae. Pero may narealize ako matapos ako mabigo sa pag-ibig. Seryoso siyang tumitig kay Tyrone. Oo nga pala, pareho tayong pinagpalit. Pero anong point mo sa pagsabing maganda ako kahit mataba? Tumikwas ang isang kilay niya. Dahil yun naman ang totoo, Patricia. Pumayat ka na, lumabas ang resulta ng sinabi ko na maganda ka talaga. Gumanda ka lalo dahil sa heartbreak. You should be thankful to your ex-boyfriend. Dahil sa sinabi ni Tyrone ay may bago siyang plano. Total ay pumayat na siya, gagamitin na niya ito upang ipamukha kay Miguel na mali na ipinagpalit siya nito. Salamat sa honesty mo, Tyrone. Balik tayo sa usapang lupa. Since wala akong interes sa business, pwede ko nang ibenta ang lupa, pero 3 hectares lang. Malawak na yun. Anya. Okay na yun sa akin. Basta makuha ko ang portion ng lupa na gusto ko. Ibibenta ko sa iyong lupa, pero may hihingin akong pabor, Tyrone. Anong pabor? May girlfriend ka ba ngayon? Nakangiting tanong niya. Wala. Good. Bago tayo mag-close ng deal sa lupa, may gagawin tayo. Magpanggap kang boyfriend ko. Game ka ba? Ilang sandaling natigilan si Tyrone. Para sa naman ang pagpapanggap ko? Balisang tanong nito. Babalik kasi ako sa construction company na inalisan ko, which is doon nagtatrabaho ang ex ko. Pamangkin siya ng CEO namin at owner. Gusto kong magpakita ulit sa kanya at isasampal ko na kaya ko rin siyang ipagpalit sa mas gwapo sa kanya at mayaman. Napahilot sa sentido nito si Tyrone. Pakilinaw muna, Pat. Kailan mo ibebenta sa akin ng lupa? Pagkatapos ba ng pagpapanggap natin? Hindi. Once pumayag ka na maging fake boyfriend ko, makukuha mo na ang lupa na gusto mo. Gano'n naman katagal ang pagpapanggap ko na boyfriend mo? Hanggang sa ma-realize ng ex ko na nagkamali siya ng desisyon na ipagpalit ako. Mas maganda kung maisip niyang balikan ako. You mean gusto mo talagang balikan ka ng ex mo? Parang ganon. Pero okay rin naman kung hindi. At least makabawi man lang ako sa pananakit niya sa akin. Malaking insulto kasi ang ginawa niya na pinagpalit ako sa sexy. Ilang araw lang pagkatapos ng breakup namin. Siguro kami pa ay nilalandi na siya ng babaeng yun. Nabuhay na naman ang galit niya kay Miguel. Sige, payag ako. Pero bilhin ko muna ang lupa mo. Sigurista rin si Tyrone. Magkano bang budget mo sa pagbili ng lupa? Kung 3 hectares ang ibebenta mo, pwede na ba ang 500 million? Napangiti si Patricia. Maliit masyado. Mahal na ang per square meter ng lupa ngayon. Lalo't narito tayo sa Makati. Darating ang araw baka mas tumaas pa ang value ng lupa ko. Pero ganito na lang. Ibibigay ko sa iyo to ng mababa ang presyo. 1 billion for 3 hectares. Game ka? Panunubok ni Patricia dito. Mahal naman talaga ang lupa sa Manila, lalo na kung sobrang lawak ng property. Sinusubukan lang niya ito, pero willing naman siya makipagtawaran sa binata kung magkano ang kaya nito.
Napaisip si Tyrone. Swak sa gusto ng binata ang location, pero kailangan din itong timbangin kung swak din sa kanya ang presyo ni Patricia. So 1 billion, close na ba? Ulit ng dalaga. Sandaling napatitig si Tyrone kay Patricia bago sumagot. Okay, deal. I'm your boyfriend now. Inalok pa siya ni Tyrone ng kanang kamay para sa pagsasara ng usapan. Kinamayan naman niya ito at ngumiti. Madaling kausap si Tyrone at natutuwa siya dito. Kung saan ito kukunin ng 1 bilyon, labas na siya roon. Naisip niya, baka naman maraming kasosyo ang binata kaya afford ng ganoong halaga. Asikasuhin na natin ang lupa, sabi niya kay Tyrone. Lunes ng umaga ay inasikaso na ni Patricia ang pagbebenta ng lupa kay Tyrone. Ang pinsan ni Tyrone ang nag-asikaso ng papeles dahil linya nito ang usaping lupa. Naibigay sa kanya ni Tyrone ang 1 bilyong bayad sa lupa. Naiwan ng 2 hectares na lupa kung saan nakatirik ang bahay ni Mang Anton. May tindahan nito roon kaya hindi pwedeng mabenta. Isa pa ay para rin sa future family niya ang naiwang lupa. Pwede kang magtrabaho sa akin once natapos na ang building na ipapagawa ko, Patricia. Sabi ni Tyrone. Nilibot nila ang lupaing nabili nito. Saka na kapag malaki na ang investment mo, aalamin ko muna kung ano mga projects mo. Target kong projects sa real estate at commercial establishments. Wow, gusto ko yan. Manghambulalas ni Patricia. Gusto mo rin ba ang housing projects, Pat? Oo naman. Yung company na pinanggalingan ko ay maraming project na real estate. May experience ka na pala sa housing project. I will hire you soon. Kumapit siya sa kanang braso ni Tyrone. Nagulat pa ang binata. For now, umarte kang boyfriend kita. Bukas ay babalik na ako sa San Sebastian Construction Company at makikita ko na naman ang ex ko. Paano ko naman makikilala ang ex mo? Tutulungan kitang makapasok sa organization ng mga engineers at construction company owners. Founder ang daddy ko ng organisasyon kaya kilala ako. Member din nun ng ex ko. Merong mga events ng organisasyon kaya may chance na makilala mo ang ex ko. Bumalik na sila sa kotse ni Tyrone. Magsisimula pa lang ako sa negosyo. Baka hindi ako qualified sa organisasyon na yan, Pat. Anito. Walang problema. May napatunayan ka na naman, di ba? Marami na akong projects sa Canada, mga housing din. Mas okay yun. Lumulan na sila ng kotse at nagtungo sa bahay ni Patricia. Pagdating sa bahay ay kaagad siyang nagluto ng lunch. Tinulungan naman siya ni Tyrone. Kailangan ko pala ng manpower para sa construction ng building ko. Baka may alam ka, Patricia. Ani Tyrone. Nagbabalat ito ng patatas para sa adobong manok. Naghihiwa naman ng sibuyas ang dalaga. May tauhan si Daddy na tinatawagan ko sa tuwing kailangan namin ng extra manpower sa projects. Pwede mo silang mahire para regular employees mo. Magaling yung fireman dati ni Daddy. At saka si Mang Anton, mason yun. Magaling ding welder yung panganay niya na lalaki. Baka pwedeng kausapin mo ang dating tauhan ng Daddy mo. Kailangan ko ng maraming manggagawa para mabilis matapos ang building. Bibili na rin ako ng equipment. Napalingon siya kay Tyrone. Wala siyang ideya kung gaano ito kayaman. Pero hindi biro ang budget na iluluwa nito sa pagsisimula ng construction company. Sa mga gamit pa lang ay malaking pera na ang magagastos. Plus, gumasta na ito ng 1 bilyon sa lupa. So, ibig sabihin ay bilyonaryo yata talaga ang binata. Magkano ba ang budget mo sa construction at pagsisimula ng negosyo? Usisa niya dala ng kuryosidad. 2 billion Canadian dollar. Solo mo ba ang budget na yan, Tyrone? O may mga kasosyo ka? Ako lang. Nawindang si Patricia. Hindi siya makapaniwala na bilyonaryo pala talaga si Tyrone. Akala niya ay simpleng engineer lang ito na nakapag-ipon ng pera para sa sariling kumpanya at may mga kasosyo sa balak na negosyo. Bilyonaryo pala ang Canadian na nag-ampon sa'yo? Manghang saad niya. Yes, siyang may pinakamalawak na farm sa Ontario, Canada. Lahat ng kilalang prutas meron sa lupain niya. May 100 hectares ng farm. Karamihan mga iba't ibang varieties ng mansanas ang nakatanim. Bawat season merong prutas na naaani. Maliban sa mga prutas at gulay, may mga hayop ding alaga. Ako rin ang unang makapagtanim ng palay sa farm. At dagdag kita namin. Pero bakit mo iniwan ang farm? Hindi ko naman iniwan. Gusto ko lang talagang ituloy ang pangarap ko rito sa Pilipinas. May pinagkakatiwalaan naman akong tao na namamahala sa farm.
Mga Pinoy din sila at meron akong pinsan dun sa mother side. Okay rin pala. Anytime pwede kang umuwi ng Canada. Oo naman. Nakakuha naman ako ng dual citizenship pagkatapos akong apunin ng tatay ko. Humanga siya sa determinasyon ni Tyrone. Na-inspire rin siya na magpatuloy sa pag-abot ng kanyang pangarap, ang maging mahusay na architect. Bago bumalik sa San Sebastian Construction si Patricia, nagpasalon muna siya para bonggang glow up. Sinamahan siya ni Tyrone at patuloy ang usapan nila tungkol sa ipapatayo nitong building. Ibibigay ko na sa'yo ang blueprint ng daddy ko para yun sa building na plano niyang construction company. Anya, nakababad na ang buhok niya na kinulayan ng blonde matapos ipakulot ang dulo. Nakaupo lang sa couch sa may likuran niya si Tyrone. May sketch ko ba ng floor plan para sa building? Tanong nito. Meron. Ipapakita ko sa'yo kasama ng blueprint para hindi ka na gumawa pa. Sa palagay ko naman, pareho kayo ng taste ni daddy sa design ng building. Mas ma-appreciate ko kung ang design nila na yun ni mommy ang i-consider mo. Malaking alaala yun na araw-araw kong makikita at pahahalagahan kung sakali. Titingnan ko mamaya, Pat. Salamat. Pagkatapos sa salon ay dumiretso naman sila sa dermatologist clinic. Natutuwa ang dalaga dahil nagbibigay ng komento si Tyrone sa glow-up niya. Na-inspire tuloy siyang panatilihin ang magandang figure niya. Lalo kang gumanda, Pat. Puri ni Tyrone. Nakatitig lang ito sa kanya habang nakaharap silang dalawa sa malaking salamin. Sa palagay mo, magsisisi na ba ang ex ko once na nakita ako? Nakangiting tanong niya. Sigurado yan. Baka nga bigla kanyang balikan eh. Napalis ang kanyang ngiti. Hindi na siya sigurado kung komportable pa siyang balikan si Miguel. Depende siguro sa sitwasyon. Uwi na tayo. Nagugutom na ako. Pagkuwan ay paanyaya na niya sa binata. Sige, bili na lang tayo ng food sa restaurant. 8:00 na ng gabi, kaya pagdating ng bahay ni Patricia, ay kaagad silang kumain ni Tyrone. Habang kumakain ay pinakita na niya dito ang blueprint ng construction company na plano ng daddy niya. Kukunin ko na to. Magkano naman, Pat? Ani Tyrone. Natawa siya. Hindi ko ibebenta yan. Ipapahiram ko na lang sa'yo. Natigilan si Tyrone. Sigurado ka daw wala tong bayad? Oo, may tiwala naman ako sa'yo eh. Isa pa, magtatrabaho rin ako sa'yo soon, di ba? Oo. Salamat. Promise, ingatan ko to. Thank you too. Siya nga pala, Tyrone. Sa Sabado ng gabi, isasama kita sa party ng San Sebastian Construction. Pero sa hotel naman gaganapin. Pag-iiba niya sa usapan. Teka, bumalik ka na ba sa trabaho? Yes, pero hindi pa ako nag-report sa opisina. Kahit naman umalis ako nun sa kumpanya, tuloy ang trabaho ko sa housing project na ongoing pa. Anytime pwede akong bumalik sa main office. 3 years contract kasi ang pinirmahan ko para sa project. Sige, sasama ako. Ngumiti siya nung mapansin na sobrang gaan kasama ni Tyrone. Ang bait nito, tila hindi marunong magalit o mainis. Pagsapit naman ng Sabado, hapon pa lang ay nakahanda na si Patricia. May kotse naman siya pero ang sasakyan na ni Tyrone ang gagamitin nila. Nagbihis na siya ng red maxi dress na hanggang tuhod ang laylayan. Off-shoulder ito, kaya hantad ang kanyang mga balikat. Dumating na rin si Tyrone suot ang abuhing tuxedo. You're gorgeous. Puri ng binata nang makapasok ng gate. Okay na bang buhok ko? O mas bagay kung ilaladad ko? Anya, itinali pa kasi niya ang kanyang buhok na mataas. Mas magandang iladad mo para bumagay sa damit mo. Inalis naman ni Patricia ang laso sa kanyang buhok. Lumapit sa kanya si Tyrone at inayos ang ilang hibla ng kanyang buhok at inilagay sa harapan ng iba. Natigilan siya nang biglang sumikdo ang kanyang puso. Ang ganda ng babae ay lumilitaw sa ayos ng buhok at pananamit. Pero ang magpapakita ng panloob na ganda ay kung paano ka humarap sa ibang tao. Sabi nito. Salamat at na-appreciate mo ang ayos ko, Tyrone. Huling taong nagsabi sa akin na maganda ako ay si Daddy. Hindi ba nasabi ng ex mo na maganda ka? Napaisip pa siya. Nagkakilala sila ni Miguel sa construction company at noong nagkasama sa iisang project. Ang na-appreciate lang sa kanya ng lalaki ay ang determinasyon at talento niya sa trabaho. Inamin din ni Miguel na nagustuhan siya nito dahil sa inspirasyong nakukuha sa kanya. Ang alam ko, naging compatible lang kami ni Miguel dahil sa maraming bagay na gusto namin.
Pero nagsimula siyang magbago nung lalo akong tumaba at naapektuhan ng ugali ko dahil sa pagkawala ng parents ko. Anya. Gusto lang niya yung bagay na minahal niya sa'yo, pero hindi niya kayang tanggapin ang pagbabago. Baka may iba siyang dahilan at hindi kayang sabihin sa'yo. Biglang nairita si Patricia nang maisip ang hiwalayan nila ni Miguel. Ilang beses niyang tinanong ang lalaki kung anong dahilan nito, pero walang sinabi. Basta lang itong nagsorry at umalis. Pero nalinawan siya nang malamang may bagong girlfriend si Miguel. 2 linggo pagkatapos siyang hiwalayan. Hindi lang talaga niya matanggap na tumaba ako ng husto noon. Malinaw naman na yun ang dahilan niya, kasi pinagpalit niya ako sa payat. May gigil niyang wika. Huwag ka nang ma-stress, papangit ka niyan. Napangiti si Patricia at kumapit sa kanang braso ni Miguel. Isinara nito ang pinto ng bahay bago sila umalis. Ito na rin ang nag-lock ng gate. 8:00 magsisimula ang party, kaya 5:00 sila umalis dahil sa traffic. Sa Pasig pa naman ang venue. Pagdating sa venue ng party ay sinalubong sila ng staff ng hotel. Anniversary party yon kaya tiyak na dadalo lahat ng empleyado ng San Sebastian Construction. Baka hindi ka na makilala ng katrabaho mo, Pat. Ani Tyrone. Malamang, pero ang iba'y nakita na ako, lalo ang kasama ko sa housing project. Inilingkis niya ang kanyang kamay sa kanang braso ni Tyrone. Sumulubong sa kanila si Rosel, ang HR manager ng kumpanya. Naging close friend na rin ito ni Patricia. Welcome back, Patricia. You're stunning. Ani Rosel. Ilang beses na siya nitong nakita na payat, pero hindi pa siya nag-aayos noon. Thank you. Salamat din sa imbitasyong pinadala mo. Anya. Nabaling naman ang atensyon ni Rosel kay Tyrone. And who's this handsome guy, Pat? Tanong nito. Siya si Engineer Tyrone Stewart, boyfriend ko. Pakilala niya naman. Namilog ang mga mata ni Rosel at tila hindi makapaniwala. OMG, seriously? Hi, nice to meet you, Rosel. Bati naman ni Tyrone. Kinamayan ni Rosel si Tyrone. Thank you for saving my friend, Tyrone. Akala ko hindi na siya makaka-recover. Tumawa lang si Tyrone. Tumuloy na sila sa bulwagan ng malawak na function room. Naroon na ang bigating empleyado ng San Sebastian. Natatanaw na ni Patricia si Miguel na kasama ang girlfriend nitong nakasuot ng evening gown na bughaw. Nawala ang focus ni Miguel sa lalaking kausap nang mahagip siya ng paningin nito. Inalis naman ni Patricia ang kamay sa braso ni Tyrone at siniko ito. Hawakan mo ko sa baywang. Utos niya sa binata. Bakit? Tanong nito. Basta gawin mo na lang. Humapit naman ang kamay ni Tyrone sa kanyang baywang. Narito na bang ex-boyfriend mo? Oo, nakatingin siya sa atin. Yung lalaking nakasuot ng blue suit na may kasamang babaeng naka-blue rin. Palapit na sila sa pwesto ng mga engineer kung nasaan din si Miguel. Nagtataka siya kung bakit bumagal ang paghakbang ni Tyrone. Samantala, tila nagbalik sa nakaraan si Tyrone nang makitang muli ang babaeng nanakit sa kanyang puso, si Janice. Ito ang kasama ni Miguel at nakakapit pa sa kanang braso ng lalaki. Ang babaeng kasama ba ni Miguel ay ang bago niyang girlfriend? Tanong niya kay Patricia. Oo, si Janice Mendez. Nagtatrabaho siya sa hotel na pag-aari ng parents ni Miguel. Malamang doon sila nagkakilala. She's my ex-girlfriend, Pat. Anya. Manghang tumitig sa kanyang dalaga. Seryoso ka ba? Yes. Siya ang unang babaeng minahal ko, pero una ring nanakit sa akin. Wow, what a coincidence. Nakisalamuha sila ni Patricia sa mga engineer na bumati sa dalaga. Napansin na sila ni Janice at baka sa mukha nito ang pagkawindang. Ilang hakbang lang ang pagitan nila sa mga ito. Kamuti ka na naming hindi makilala, Patricia. Ang sexy mo na at ang ganda. Sabi naman ng matandang lalaki kay Patricia. Salamat po. Thanks to my boyfriend, tinulungan niya ako mag-glow up. Pagyayabang naman ng dalaga. Ipakilala mo naman kami sa boyfriend mo. Sabi naman ng babaeng kasama ng matanda. Siya po si Tyrone Stewart. Engineer din siya mula Canada. Nagbalik siya rito sa bansa para sa plano niyang construction company. Ani Patricia. Ang lakas pa ng boses nito kaya marami nakiusyoso. Nakisalamuhan naman si Tyrone sa mga katrabaho ni Patricia.
Mistulang artista ang dalaga at pinagpiestahan ng mga tao na nakikiusyoso lang. Habang abala ang dalaga sa mga kausap, ay iniwan niya ito. Lumapit siya sa bar at humingi ng inumin. Napansin na niya si Janice na sinundan siya, pero hinintay niya na ito ang unang kumausap sa kanya. Tyrone, kamusta ka? Tanong ng babae. Hinarap naman niya ito at ngumiti. Eto, medyo busy. Ang laki na pinagbago mo. Engineer ka na pala. Tinupad mo talaga ang pangarap mo. Oo, malaking tulong na nagpasya akong mangibang bansa. Pinakiramdaman ni Tyrone ang kanyang sarili. Wala na siyang maramdamang pananabik para kay Janice. Wala na rin yung galit niya rito. Lalong naglaho na rin ang kanyang paghanga sa ganda nito. Karaniwang babae na lamang ito sa paningin niya. Paano kayo nagkakilala ni Patricia? Usisa ng dalaga. Nakabili ako ng property sa kanya. Tinulungan din niya ako na makapagsimula sa plano kong construction company. Ang laki rin ng pinagbago ni Patricia. Sabi pa ni Janice. Yes, epekto yun ng heartbreak. Bahagyang napayoko si Janice. Hindi ako nakapag-sorry sa'yo noon, Tyrone. Sana mapatawad mo pa rin ako. Matagal na yun, Janice. Napatawad na kita. Limot ko na nga rin ang ibang nangyari nun eh. Tumitig sa kanyang mga mata ang dalaga. Baka sa mga mata nito ang lungkot. Nagsisi ako, Tyrone. Nagsisi ako kasi pinagpalit kita sa lalaking walang ibang ginawa kundi pagbuhatan ako ng mga kamay at isumbat ang pagsagip niya sa kahirapan ng pamilya ko. Napahikbi na ang dalaga. Nawindang siya. Alam ni Tyrone ang dahilan kung bakit pinili ni Janice ang mayamang lalaki. Dahil gusto nitong makaahon sa hirap ang pamilya. Noong nasa Canada na siya, nabalitaan niya na nagpakasal si Janice, pero ilang buwan lang ay nakipaghiwalay rin. Mabuti, hiniwalayin mo yung lalaki. Anya. Oo, humingi ako ng tulong sa amo ko. Nanay siya ng boyfriend ko ngayon. Nanay ni Miguel? Tumango ito. Oo, kaibigan ng mama ko ang ina ni Miguel, kaya tinulungan din niya ako. Kamusta naman si Miguel sa'yo? Tumigil sa pagluha ang dalaga at tila may iba pang pasakit na dinadala. Hindi naman ako mahal ni Miguel. Ano? Paano naging boyfriend mo siya? Naudlot ang usapan nila nang dumating si Patricia. Kumapit ito sa kaliwang braso niya. Pasensya na sa abala, honey. Pwede mo ba akong samahan? Nagugutom na kasi ako eh. Ani Patricia. Sure, kumuha lang naman ako ng drinks natin eh. Anya, nagpaalam na siya kay Janice. Lumapit sila ni Patricia sa buffet table. Natakam ito sa maraming pagkain at gustong tikman lahat. Oops, your diet. Paalala ni Tyrone sa dalaga. Alam ko, hindi naman ako kakain ng heavy meal eh. Nang makakuha ng pagkain ay pumesto na sila sa round table malapit sa pintuan. Ano naman ang pinag-usapan niyo ng ex mo? Usisa ni Patricia. Nag-usap lang kami tungkol sa mga nangyari noon. Teka, bagong girlfriend lang ni Miguel si Janice. Meaning, ibang lalaki yung pinagpalit niya sa'yo noon? Oo, iba yun. Nagpakasal sila ng lalaki, kaso naghiwalay rin. Nasabi ni Janice ang dahilan, kaya siya nakipaghiwalay sa asawa niya noon. Sinasaktan pala siya ng lalaki. Iba talaga nagagawa ng karma. Tumitig si Tyrone kay Patricia. Maaaring wala pa itong ideya kung ano ang dahilan ni Miguel kung bakit ito hiniwalayan ng binata. Malinaw ang sinabi ni Janice na hindi ito mahal ni Miguel. Pero curious din si Tyrone kung bakit mas pinili ni Miguel si Janice. Gayong wala naman pala itong pagmamahal kay Janice. Nakausap mo ba si Miguel, Pat? Tanong niya sa dalaga. Hindi pa. At hindi akong unang kakausap sa kanya, no? Manigas siya. Akala ko ba aalamin mo ang dahilan kung bakit kanya hiniwalayan? May pride pa akong natitira, Tyrone. Hihintayin ko na siya ang unang lumapit sa akin. Napailing siya. So, magtatagal pa pala ang pagpapanggap natin. Tumikwas ang isang kilay ng dalaga at tumitig sa kanya. Naiirita ka na ba sa akin at gusto mo nang matapos ang pagpapanggap? Hindi naman. Ang totoo, nag-e-enjoy nga ako eh. Paano kaya kung balikan mo ang ex mo, Tyrone? Para maging single ulit si Miguel, tapos maglaway siya sa akin. Hindi niya napigil ang kanyang tawa. Hindi magandang ideya yan, Pat. Wala na akong babalikan kay Janice. Wala ka na bang feelings para sa kanya?
Matagal ko na siyang nilimot at napatawad. Ayoko na rin balikan ng mga bagay na hindi magandang naidulot sa buhay ko. But you have memories with Janice. Yes, but not all memories are worth saving. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kung sa bagay nga, bilyonaryo ka na. Magugustuhan ka ng marami babae. Hindi mo kailangan malimos ng pagmamahal. You deserve better. Matiim siyang tumitig kay Patricia. Kung siya ang masusunod, ayaw niya nang balikan pa ni Patricia si Miguel. Kahit pa sabihing mahal pa nito ang dalaga, hindi ito deserving na lalaki. Hindi nito naipaglaban ang relasyon kay Patricia na magpapatunay sana ng isang wagas na pag-ibig. Wala siyang bilib sa gaya ni Miguel na lalaki. Deserve mo rin ng lalaking ipaglalaban ng pagmamahalan niyo, Patricia. Sabi niya. Bumagal ang pagsubo ng pagkain ng dalaga at seryosong tumitig sa kanya. Sa palagay mo ba, may lalaki pang kayang manindigan sa isang babae? Meron, kung bubuksan mo ulit ang puso mo para sa bagong pag-ibig. Mahinang tumawa ang dalaga. Natuto na ako, Tyrone. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makatagpo ng tapat na lalaki, hindi naman ako iiwas. Gusto ko rin maging masaya sa buong buhay ko. Walang pasakit. Hindi na siya nagkomento. Pagkatapos kumain ay nagpasya na si Patricia na umuwi. Kung kailan paalis na sila ay saka naman nilapitan ni Miguel si Patricia. Welcome back to the company, Patricia. Ani Miguel. Salamat, pero hindi ko rin masabi kung magtatagal ako. Tatapusin ko muna ang project ko. Once nagsimula ng operation ng construction company ng boyfriend ko, tutulong na ako sa kanya. Sabi naman ni Patricia. Nasipat ni Miguel si Tyrone. Matabang itong humiti. Good for you. I hope we can talk sometime, Pat. Sure. For now, we have to go. May pupuntahan pa kasi kami ni Tyrone. See you soon, Miguel. Tuluyan na silang lumabas ni Tyrone ng hotel. Habang lulan sila ng kotse, pinakikiramdaman ni Tyrone si Patricia. Bigla kasi itong naging seryoso. Maaaring may feelings pa rin ito kay Miguel at hindi lang nito mailabas. Are you okay, Pat? Tipid ditong ngumiti. Oo naman. Nahilo lang ako ng konti sa nainom kong cocktail. Huwag ka nang uminom sa susunod. Paano? Uuwi na ba tayo? Pwede bang gumala muna? Gusto ko mag-road trip. Yan ay kung okay lang naman sa'yo. Sure. Guide mo lang ako sa ibang daan kasi hindi ko nakabisado. Natawa ang dalaga. Sige, pero pwede mo rin i-on ang GPS ng kotse mo. Mas matalino yan sa direction kaysa sa akin. Biro nito. At ginawa nga iyon ni Tyrone. Mariing pumikit si Patricia habang nakalabas ang ulo sa binuksang bintana ng kotse. Palabas na sila ng Maynila, papasok naman sa Cavite. Hindi siya sigurado kung nakapag-move on na siya kay Miguel. May kurot pa rin sa puso niya ang muling pagkikita nila ng binata. Pero hindi na yun kasing sakit na gaya noon. Alam mo ba na may best way para mag-move on? Ani Tyrone habang abala sa pagdadrive. Mabilis nitong sinulyapan ng dalaga. Ano? Nagmulat siya ng mga mata pero nasa labas pa rin ng tingin. Distansya sa mga taong nag-iwan ng sugat sa puso natin. Sa paglalayo natin, may makikilala tayong ibang tao na unti-unting gagamot sa sugat. Umupo siya ng maayos at sinipat si Tyrone. Tama ka. Kaya siguro nahihirapan ako mag-move on kasi ang lapit ko kay Miguel. Tapos nakikita ko siya. Ignore him. Mag-focus ka sa ibang bagay, Pat. Ganun bang ginawa mo nung nasaktan ka kay Janice? Yes, pero hindi ko hinayaang lamunin ako ng sakit. Ginamit ko motivation ng kabiguan upang bumangon at magpatuloy sa buhay. Lahat naman na naging karanasan natin nililipas din. Ngunit mag-iiwan ng makabuluhang aral sa atin. Malapad siyang umiti. Nang may nakitang nag-iihaw sa gilid ng kalsada, ay inutusan niya si Tyrone na huminto. Bumaba sila ng kotse at tumambay sa ihawan. Nagpaluto sila ng paan ng manok at isaw. Namiss ko to. Ani Tyrone habang pumipili ng isaw na ipapaihaw sa tindera. Ako rin. Palagi ako bumibili ng barbecue noon kahit mag-isa lang ako. Kaya ka tumaba eh. Biro ni Tyrone dito. Ngumisi ang dalaga. Masarap kasing kumain. Ano ka ba? Nang maluto ang barbecue at iba pang order nila, ay tumambay naman sila sa tabing dagat. Doon nila pinapak ang pagkain nila habang nakaupo sa buhangin na nilatagan ng scarf ni Patricia. Maliwanag naman doon dahil sa buwan.
Ang tagal mo pala sa Canada, no? Hindi ka ba umuwi kahit isang beses? Tanong ni Patricia. Hindi. Pangako ko kasi noon na hindi ako uuwi ng Pilipinas hanggat wala akong malaking ipon. Grabe, kinaya mo yun? Teka, nasan pa ang parents mo, Tyrone? Ang tatay ko ay dating sundalo. Namatay siya sa gera. 3 taon pa lang ako noon. Ang nanay ko naman, namatay dahil sa malubhang sakit sa baga. 15 anyos naman ako nung namatay siya. Wala ka palang kapatid? Wala. Hindi na rin nag-asawa ulit ang nanay ko noon eh. Sinong nag-alaga sa'yo nung namatay ang nanay mo? Bumakas sa mukha ni Tyrone ng lungkot. Kinupkup ako ng tiyahin ko. Kapatid siya ni Papa. Kaso hindi nila ako tinuring na kamag-anak, kundi alipin. Maswerte na kung mabibigyan ako ng masarap na pagkain. Kadalasan, panis na ang nakakain ko. Hindi rin nila ako binibigyan ng pera, kaya nagsa-sideline ako sa school hanggang college. Tagalinis ako nun. Tapos may iba pa akong racket. Nanuot ang kirot sa kanyang puso nang maisip ang sitwasyon noon ni Tyrone. Grabe naman, may mga kamag-anak palang ganun. Hindi ba dapat may nakukuha kang pera mula sa tatay mo? Sa pagkakaalam ko, may mga benefits sa mga sundalo. Meron noon, kaso ang tiyahin kong kumukuha. Isinumbat pa niya sa akin ng pagtira sa bahay nila at kulang pa raw ang perang nakuha mula sa pagkamatay ni Papa. Nanggigil siya sa kwento ni Tyrone. Grabe naman siya sa'yo. Kumusta naman ang tiyahin mo ngayon? Namatay siya last year, inatake sa puso. Ang 2 anak niya na nang-api rin sa akin noon, maagang nakapag-asawa, hindi nakatapos ng college. Parehong lalaki sila at ngayon ay construction workers. Bilog talaga ang mundo, no? Totoo yan. Pero hindi ako nagtanim ng galit sa mga taong nagpahirap sa akin noon. Naisip ko na tulungan din sila. Nagpadala ako ng pera nung namatay ang tiyahin ko. Tinanggap naman nila. Matamang tumitig ang dalaga kay Tyrone. Naisip niya na sobrang bait nitong tao. Kung siya ang nasa sitwasyon nito, malamang ay nagtanim siya ng sama ng loob. Napagtanto niya na mali ang ginagawa niya na maghiganti sa taong nanakit sa kanya. Ang buti ng puso mo, Tyrone. Sa kabila ng dinanas mong kalupitan sa ibang tao, nagawa mo pa rin tumulong sa kanila. Ayoko rin magkimkim ng galit, Pat. Yun kasi ang isa sa nagpapabigat sa buhay natin. Masarap mabuhay na walang dinadalang pasakit at puot sa puso. Nilamon siya ng guilt dahil sa mga sinabi ni Tyrone. Nauwi na sila sa seryosong usapan, kaya nilibang niya ang binata. Sinubuan niya ito ng isaw. Ngumiti pa ito bago kumagat sa pagkain. Puro isaw ang kinakain mo ah. Tulungan mo naman ako sa paan ng manok. Nito. Oo nga pala. Mas masarap kasi ang isaw. Sinubuan naman siya ni Tyrone ng paan ng manok, pero kinuha na niya ito at pinapak. Inabot sila ng 10:00 ng gabi sa tabing dagat bago bumalik ng Maynila. Lunes ng umaga ay pinuntahan ni Patricia si Tyrone sa apartment nito. Pagdating niya sa apartment ay bumungad sa kanya ang hubad-barong katawan ng binata. Tanging itim na boxer lamang ang suot nito. Good morning. Manghangbati nito. Gilala siyang napatitig sa matipunong katawan ng binata. Hindi niya akalaing ganoon ito kakisig. Madalas kasi itong nakasuit o kaya may jacket na makapal. Bumagay rin sa tangkad nito ang katawan. Magandang umaga rin. Naiilang niyang wika sa binata. Pasensya na, kagigising ko lang at akala ko si Marvin ka. Hindi pa ako nakabihis. Ayos lang, hindi naman makalaglag panty ang katawan mo. Medyo uminit lang ang bubunan ko. Biro pa niya. Natawa si Tyrone. Silly. Come in. Nilakihan nito ang bukas ng pinto. Pumasok naman siya at iginala ang paningin sa paligid. Maluwag din ang espasyo sa loob ng apartment. Nagsuot na ng puting kamiseta si Tyrone at itim na shorts. Ang aga mo naman atang nagpunta rito. Late ko na nabasa ang mensahe mo. Ani Tyrone. Nakausap ko na kasi si Mang Anton. Sabi niya ay nakausap niya ang dating foreman ni Daddy. Willing daw silang magtrabaho sa'yo. Mabuti naman. Kailangan ko na talaga magsimula sa construction. May nabili na kami ni Marvin na equipment kahapon sa Subic. Mamaya ng delivery ng mga yun. Okay na pala. Papupuntahin ko na rito ang foreman ni Daddy para kayo na mag-usap. Salamat. Teka, nag-almusal ka na ba, Pat? Nagkape lang ako. Gusto rin sana kita hayain mag-almusal sa tindahan ni Mang Anton eh. Nagluluto sila ng pansit at merong pandesal. Nice! So, shall we go? Tumayo na siya.
Nadidistract pa rin siya sa katawan ni Tyrone. Hapit ang kamiseta nito kaya bakat pa rin ang maskuladong dibdib at puson. Kahit bagong gising, fresh itong tignan. Mabango. Pagdating sa tindahan ni Mang Anton, ay bumili na sila ng pansit at pandesal. May bench naman sa gilid ng tindahan at maliit na lamesa. Doon na sila pumesto. Ang sarap ng pansit ni Mang Anton, ani Tyrone. Ang asawa niya nagluluto, si Mang Anton naman ang nagbibake ng pandesal. Dito na pala ako mag-aalmusal palagi. Dumadaan din ako rito tuwing umaga. Minsan nagpapahatid ako ng pansit sa anak ni Mang Anton. Lunes pala ngayon. Hindi ka ba papasok sa trabaho, Pat? Pagkawan ay tanong ni Tyrone. Bukas na ako magre-report sa office. Mamayang hapon, bibistahin ko ang housing project namin sa Cavite. Ano palang gagawin mo ngayon? Tutulungan kita sa pagsisimula ng construction plan mo. Ngumiti siya. Malapad na ngumiti si Tyrone. Salamat. Kailangan ko talaga ng architect. Excited na ako makatrabaho ka, Pat. Pero huwag kang mag-expect na magaling ako, ah. Naniniwala ako na may aking galing ka, Pat. I saw some of your designs. Namangha siya. Saan mo naman nakita? Pumasok ako sa workplace mo sa bahay mo. Magaganda ang model house designs mo. You're creative. Pakiramdam naman ng dalaga ay tumaba ng husto ang kanyang puso. Bihira siya makatanggap ng papuri mula sa ibang tao. Ang daddy niya lang ang sobrang humahanga sa kanya. Pinapakilig mo naman ako, Tyrone. Baka binobola mo na ako, ah. Hindi ako magaling mambola, Pat. Amuse nitong wika. Sige na, salamat. Binibigyan mo ko ng dahilan para pagbutihin ko pa ang trabaho ko. Pagkatapos ng almusal ay pinuntahan na nila ang lupang titirikan ng gusali ni Tyrone. Kwentado na ni Tyrone ang magagastos nito sa 5 palapag na gusali. Humanga si Patricia sa bilis mag-isip ng binata. Nakikita ko na magiging successful ang business mo, Tyrone. Gusto ko ang dedication at passion mo sa trabaho. Ani Patricia, nakatayo sila sa harap ng lupang titirikan ng gusali. Salamat sa paniniwala sa kakayahan ko, Pat. Pero mas magiging madali ang lahat kung nariyan ka palagi. Bakit? Natatawang saad niya. Kasi masarap to pa rin ang pangarap na may kasamang nagpapalakas ng loob. Nagbibiro ka ba, Tyrone? Ikaw kaya ang nag-inspire sa akin na magpatuloy sa pangarap ko. Kamuntik na nga akong mag-give up dahil sa sunod-sunod na rejections na natatanggap ko mula sa clients. Distracted ka lang dahil sa heartbreak. Pero kung hindi naman ay magaling ka talaga. Kumapit siya sa kaliwang braso ni Tyrone nang maalala na boyfriend pala niya ito. Peke nga lang. Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Manghang tumitig naman sa kanya ang binata. Huwag kang masyadong dumikit sa akin, Pat. Bakit naman? Nakalimutan mo na ba na boyfriend kita? Tumingala siya sa mukha nito. Baka kasi makalimutan ko na nagpapanggap lang akong boyfriend mo. Humagikhik siya. Takot ka bang magka-girlfriend ulit? Hindi naman. Handa naman ako magmahal ulit. Pero siguro, hindi ko muna ibibigay ang 100% effort ko. Nax, natuto ka na rin, ha? Pero tama yan. Masakit ang mabigo, lalo na kung paulit-ulit. Huwag kang matulad sa akin na hindi pa nadadala. Nakailang boyfriend ka na ba? Pangatlo na si Miguel. Ikaw ang latest. Tumawa siya. Maya-maya rin ay naudlot ang kanyang tawa nang akbayan siya ni Tyrone. Otomatikong tumulin ang tibok ng kanyang puso. Once naka-move on ka na ng tuluyan kay Miguel, ipahinga mo muna ang puso mo, Pat. Pero kung sakaling ma-inlove ka ulit sa ibang lalaki, make sure na hindi siya katulad ng ex mo. Napaisip siya habang nakikinig sa payo ni Tyrone. Noong una niyang nakilala ang binata, para sa kanya ay friend material lang ito. Pero habang tumatagal ay tila nakatagpo siya ng ideal na lalaki, a husband material. Ang galing magpayo ng dating broken-hearted, ah. Turuan mo rin ako kung paano ma-inlove ng tama. Anya. Don't expect too much from a relationship. Yun ang natutuhan ko mula sa unang relasyon. Palagi tayong magtira para sa sarili natin. Sinampal mo naman ako ng mga pagkakamali ko noon. Bigay todo talaga ako magmahal. Yung tipong pinapangarap ko na agad ang kasal. Pero hindi ko binibigay ang puri ko, ah. Ibang usapan yun. Gusto kong maikasal na birhen. Pangako ko yun kay Daddy. Tama yan, Pat.
Mainit na sa kanilang pwesto kaya nagyaya si Tyrone na umalis. Hiniling naman ni Patricia sa binata na samahan siya nito sa palengke. Kotse niya ang gamit nila at si Tyrone ang nagmamaneho. Namili na sila ng lulutuin para sa tanghali. Pagdating sa kanyang bahay ay tinulungan na siya ni Tyrone sa pagluluto ng tanghalian. Pinahanga na naman siya ng binata dahil sa husay nitong magluto. "Nakakahiya, mas magaling ka pang magluto sa akin," sabi ni Patricia. Pinapanood lang niya si Tyrone na iniihaw ang namarinate na karne ng baka. Nasa labas sila ng bahay. Gusto kasi ni Tyrone na luto sa uling ang beefsteak nila. "Nagtrabaho rin kasi ako noon sa restaurant. Assistant ng cook, kaya natuto rin ako magluto." Anang binata. "Ang dami mo palang alam na trabaho. Deserve mo talaga ang success mo ngayon." "Pero iba pa rin ang pag-angat sa buhay na mula sa dugo't pawis. Ang biglang pagbago kasi ng buhay ko ay swerte dahil nakatagpo ako ng taong pinagkatiwala sa akin ng ari-arian niya. Pero gagamitin ko na rin tong stepping stone para sa ambisyon ko." Maya't maya naman niyang sinusunod ng punas ang pawis sa noo at leeg ni Tyrone gamit ang table napkin. Natigilan ng binata dahil sa kanyang ginagawa. Hinawakan nito ang kamay niya. "Huwag mo akong pigilan, nakatayo lang naman ako rito eh." Anya. Ayaw pakawala ni Tyrone ng kanyang kamay. Kaya tumigil siya sa pagkilos at napatitig sa seryosong mukha ng binata. Nang magtama ang mga titig nila, ay bigla namang naghurumentado ang kanyang puso. "Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka napanindigan ng mga lalaking minahal mo, Pat." Wika ni Tyrone. Diretso ang tingin sa mga mata ng dalaga. "Siguro kasi hindi ako maingat sa katawan ko. Hindi ako pala ayos noon at napabayaan ko ang figure ko." Anya. "Hindi yan sapat na dahilan. Hindi lang nakita ng mga lalaking yun kung gaano ka kasarap kasama. You're sweet, caring, at marunong makinig sa hinaing ng iba." Pilit siyang humiti. "Sinasabi mo yan kasi hindi mo ka nakilala sa dati kong katangian. Workaholic ako. Madalas inaatake ng stress eating. May temper. Kaya hindi ko rin masisisi ang mga lalaking mabilis magsawa sa akin." "Hindi lang nila alam kung ano totoong pag-ibig, Pat. Nakalimutan nila na kailangan mag-adjust, magsakripisyo para sa pagmamahal. Selfish ang mga taong gusto lang nila na mahalin sila, pero ayaw mag-invest ng patas para sa partner nila." Napayoko si Patricia nang hindi kinaya ng kanyang emosyon ang lalim ng titig sa kanya ni Tyrone. Humakbang siya palayo rito. Inasikaso naman ng binata ang niluluto nito. "Humuhugot ka na riyan. Hindi ka pa ata nakamove on sa ex mo." Biro ni Patricia, mapagtakpan lang ang kakaibang pahiwatig ng kanyang damdamin. "Wala na akong pake sa ex ko. Kahit pa natuklasan kong sinapit niya sa lalaking pinalit sa akin. Ang gusto ko lang ay peace of mind." "I wish kasing tapang mo ako." "You still have a choice, Patricia. Ilang taon ka na ba?" 26. "Bata ka pa. Huwag mong sayangin ang panahon mo sa mga lalaking hindi ka kayang pahalagahan. Hindi masamang mahalin mo muna ang sarili mo." Tuwang-tuwa siya sa mga payo ni Tyrone. Nilapitan niya ang binata at hinalikan sa pisngi. "I owe you big time." Tumitig naman ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata. "Huwag mo akong bigyan ng dahilan para gustuhin ka, Patricia. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko." Anito. Tinawanan pa niya ito. "Pinagbabantaan mo ba ako? Pwede kitang halikan kung kailan ko gusto kasi boyfriend kita." "You're fake boyfriend." Pagtatama nito. "Huwag ka masyadong assuming, Pat." "Asus? Para namang hindi ka lalaki. Ano bang kinakatakot mo? Pareho tayong single." Iiling-iling lang si Tyrone at ngumisi. "Kapag tinotoo ko bang relasyon natin, magseseryoso ka, Pat?" Depende. Gawin mo muna ang sinasabi mo bago kita bigyan ng seryosong sagot." Humagikik ang dalaga. Hindi na siya nito pinansin at hinango ang nalutong karne. Doon na sila sa hardin kumain sa may open cottage. Kinabukasan, pagpasok ni Patricia sa opisina ng San Sebastian, ay nagpang-abot sila ni Miguel. May ilang minuto silang meeting para sa future projects ng kumpanya. Nakinig pa rin siya kahit na hindi interesado sa project. Pagkatapos naman ng pagpupulong, ay nakasabay niyang lumabas ng conference room si Miguel. "Pat, can we talk?" Tanong ni Miguel. "Sure." Niyaya siya nito sa cafeteria at nilibre ng kape at inuko pa ang lamesang malapit sa pintuan. "Ano naman ang pag-uusapan natin?" Anya. "I know you're still mad at me."
Panimula ni Miguel. Mahina siyang tumawa. Hindi na ako galit. Nakapag-move on na ako kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi ako naniniwala, Pat. Matiim siyang tumitig kay Miguel. Paano mo naman nasabi yan? I can feel it, Pat. Since you're back, I want to take this opportunity to explain my side. Uminit na ang bumbunan niya. Ngayon ka pa magpapaliwanag? Ilang buwan na nakalipas. Binigyan kita ng chance na mag-explain, pero iniwan mo ko na walang ibang sinabi matapos sa makipag-break. Naglabas na siya ng sama ng loob. Dahil natakot ako. Natakot? Para saan, Miguel? Natakot ako na baka umasa ka at lalong masaktan. I still love you, Pat. Natigalgal siya. Subalit sa halip na matuwa ay lalo lamang siyang nainis sa binata. Paano ako maniniwala sa'yo, Miguel? Wala lang akong choice, pero karapatan mo malaman ang totoong dahilan ko. Hindi ko mahal si Janice. Lalo lamang siyang naguluhan. Ano na naman ang dahilan mo? Diretsahin mo ako, Miguel. The truth is, my mom asked me to break up with you. May natuklasan kasi siya tungkol sa'yo. Ano yun? Ang daddy mo, first love ni mommy. Pinagtaksilan siya ng mommy mo at nagpakasal sa iba. Sa nanay mo. Hindi yun natanggap ni mommy. Na-depress siya to the point na naisip na niyang wakasan ang buhay niya. Natigilan si Patricia at manghang napatitig kay Miguel. Alam niya ang kwento ng parents niya. Nabuntis ang mommy niya kahit may girlfriend noon ang daddy niya. Walang choice ang daddy niya, kundi pakasalan ang kanyang ina. Pero wala naman akong kinalaman sa kasalanan ng daddy ko, Miguel. I know, pero bumabalik ang trauma ni mommy sa tuwing naiisip ang daddy mo. Nag-iwan ng permanenteng sugat sa puso niya ang pagtataksil ng daddy mo. At noong nalaman niya na ikaw ang bunga ng pagtataksil na yon, nagdesisyon si mommy na wag kang tanggapin bilang manugang niya. Masakit nga naman yun sa pride niya. And you know that my mom was diagnosed with a heart problem. Mas pinili ko siya at binawi ang marriage proposal ko sa'yo. Pero hanggang ngayon, kinakain ako ng guilt, Pat. I can't stop loving you. Naging emosyonal sa pagkwento si Miguel at nanubig ang mga mata. Wari pinipiga naman ang puso ng dalaga nang mapagtanto na hindi lamang siya ang nasaktan sa desisyon ni Miguel. Kahit pala ipaglaban mo ako, hindi pa rin tayo magiging masaya. Gumaralgal ang tinig ng wika niya. Hindi na rin napigil ang paglaya ng kanyang mga luha. I'm sorry, pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, handa na akong ipaglaban ka, Pat. Naudlot ang pagluha ng dalaga at napaisip. Pagkakataon na niya yon na balikan siya ni Miguel. Ngunit hindi niya mahagilap sa puso ang pagsang-ayon sa kanyang isip. Pag-isipan mo muna ang mga sinabi mo, Miguel. Mami mo ang kinakalaban mo. Inubos na niya ang kanyang kape saka tumayo. I already made up my mind, Pat. Mag-isip ka pa ng milyong beses. Tinalikuran na niya ang binata at lumisan. Pagkatapos maglibot ni Patricia sa housing project nila, ay dumiretso siya sa apartment ni Tyrone. Nasurpresa siya pagdating dahil pinaghandaan ng binata ang pagbisita niya. Nagluto ito ng merienda. Wow, anong meron? Manghang tanong niya. Wala lang. Naisip ko na magluto ng snack natin bago pumunta sa construction site. Natakam siya sa spaghetti ni Tyrone na seafood ang sahog at white sauce. Pwede ko bang tikman ang seafood spaghetti mo? Oo naman. Wait. Kumuha pa ng platito si Tyrone at ito na ang kumuha ng pagkain. Nang matikman ng spaghetti ay napapiksi siya sa kilig. Ang sarap! Lasang luto sa restaurant. Talaga? Recipe yan ng adoptive father ko. Canadian-style spaghetti. You're a good chef, ha? Ang swerte ko talaga sa boyfriend ko. Napangiti si Tyrone. So, pwede na ba tayong pumunta sa construction site? Naroon na mga manggagawa at foreman ng daddy mo. Sige, simulan na natin ng trabaho. Tinulungan niya si Tyrone sa paggayak ng pagkain. Pagdating naman sa construction site ng building ni Tyrone, laking gulat ni Patricia nang makitang nagsisimula na sa trabaho ang manggagawa. Naguhukay na ng lupa para sa poste ang mga ito. Ang bilis naman magtrabaho ng mga tao mo, Tyrone. Mga tauhan sila ng daddy mo, pero pumayag na sila na maging regular employees ko. Mabuti naman, hindi ka na mahihirapan sa susunod. Hindi mapapadali ang pagbuo ng pangarap ko kung wala ang tulong mo, Pat. Huminto siya sa paglalakad at hinarap si Tyrone. Huminto rin ito. Nakangiti sa kanya. Hindi ko rin maintindihan bakit ang bilis kong nagtiwala sa'yo.
Siguro kasi nararamdaman ko ang spirit mo katulad ni Daddy. At gusto kong makita na matupad ang pangarap ni Daddy. Hindi ko to kayang gawin kaya ipapaubaya ko na sa'yo. Ayoko ring biguin ka, Pat. Siyempre, sabay nating tutuparin ang pangarap ng Daddy mo. You're part of my dream now. Napangiti siya habang nakatitig sa gwapong mukha ng binata. Ngunit maya-maya rin ay naghurumentado ang kanyang puso. Tila gustong lumuwa mula sa kanyang dibdib. Salamat, Tyrone. Kasi nagtiwala ka rin sa kakayahan ko na walang pag-aalinlangan. Lumakas ang kumpiyansa ko sa sarili. Wika niya. Inakbayan naman siya ni Tyrone. Dahilan kaya lalong nagwawala ang kanyang puso. Muli siyang naglakad patungo sa ginawang cottage ng mga manggagawa. Naniniwala kasi ako na marami ka pang ipapakitang husay sa trabaho. Sabi mo nga, pareho kami ng taste ng daddy mo. Meaning, pareho naming nakita ang worth mo bilang architect. Ani Tyrone. Humapit naman ang kanyang kamay sa baywang ng binata. Thank you. Pinatadaba mo talaga ang puso ko. Pagdating sa cottage ay inilabas na ni Tyrone ang malaking food warmer na pinaglagyan ng maraming spaghetti para umano yon sa mga empleyado. Nakabukod naman ng para sa kanila. May dala rin silang juice na nasa plastic bottle, 2 dosena. Tinawag na ng binata ang manggagawa at ibinigay ang merienda. Kumain na rin sila. Pagkatapos ng merienda ay tumulong si Tyrone sa paghukay ng lupa. Iniwan niya sa cottage si Patricia na gumuguhit ng floor plan para sa gagawin niyang parking lot. Pero maya-maya rin ay lumapit sa kanyang dalaga. Gusto ko rin maghukay ng lupa. Feeling ko kasi bumibigat na naman ako. Anito. Mainit pa, Pat, sabi niya. Okay lang, engineer. Kumuha nga ito ng pala at sumabay sa mga lalaki na naghukay ng lupa. Gusto ni Tyrone ng mas matibay na pundasyon ng building, kaya nilaliman nila ang hukay. Tapos na ba ang sketch mo para sa parking lot? Tanong niya sa dalaga. May pattern na ako. Sa bahay ko natatapusin ang sketch para bukas ay magawa na natin ang blueprint. Ang bilis mo ah. Siyempre, para mabilis mabuo ang pangarap natin. Bumagal ang kanyang kilos nang mapatitig siya kay Patricia. Hindi niya akalaing ganoong kabilis siyang mahuhulog sa dalaga. Kahit anong giit niya na friendship ang nabubuo sa pagitan nila, nangingibabaw pa rin ang daing ng kanyang puso. Tagakatak na ang pawis ng dalaga. Nilapitan niya ito at pinahid ng panyo ang pawis sa noo at pisngi nito. Salamat, boyfriend. Bawi ako mamaya. Gusto ko lang madrain ng umuusbong kong taba. Sabi nito, tumawa pa. Nahawa siya sa tawa ng dalaga. Okay lang naman kahit tumaba ka. Hindi mababawasan ang ganda mo. Naku baka masanay ako sa sinabi mo at bigla nga akong tumaba ulit. At least may boyfriend kang suportado ka. Humihit paharap sa kanya ang dalaga. Naniniwala na ako sa'yo na hindi ang katabaan ko noon ang dahilan kung bakit ako iniiwan ng lalaki. Mabuti naman na-realize mo na yan. Alam ko ng dahilan ni Miguel at hindi dahil sa pagtaba ko kaya niya ako pinagpalit, Tyrone. Napadla siya at tuluyang tumigil sa pagkilos. Nakausap na pala ulit ni Patricia si Miguel. Ano naman ang dahilan niya? Usisa niya. Sabi niya mahal pa rin niya ako. Choice ng mami niya na hiwalayan ako. Natuklasan kasi ng mami ni Miguel na anak ako ng lalaki na nakit sa kanya noon. Nawindang si Tyrone. Hindi pala talaga mahal ni Miguel si Janice. Inalipin naman siya ng kaba nang maisip na posibleng balikan ni Miguel si Patricia. Gustong makipagbalikan ni Miguel sa akin, sabi ng dalaga. Pero maya-maya rin ay tumawa ito. Ano naman ang nakakatawa? May iritasyong tanong niya kay Patricia. Sorry, naisip ko lang na para akong tanga noon. Tunay na nakakabaliw ang pag-ibig, Tyrone. Anong plano mo? Babalikan mo si Miguel? Usig niya. Tumalikod ang dalaga. Ewan, hindi ko alam. Nag-alangan tuloy ang binata na panindigan ang kanyang nararamdaman kay Patricia. Bumalik ang trauma niya sa pag-ibig. Pero nang muling humarap sa kanya ang dalaga at ngumiti, nabuhayan siya ng pag-asa. Masaya naman ako ngayon. Bakit pa ako babalik sa komplikadong relasyon, di ba? I have a billionaire boyfriend now. Masiglang sabi ng dalaga. Malapad siyang humiti. Oo nga naman. Bakit ka maghahabol sa taong nanakit sa'yo? Willing naman akong maging boyfriend mo habang buhay. Anya, idinaan niya sa biro ang kanyang nararamdaman. Humagalpak ng tawa si Patricia.
Sabi mo yan ha? Pumulot ng mamasamasang lupa si Patricia at ibinato sa binata. Hoy, huwag ka maglaro. Sita naman niya rito. Ayaw nitong tumigil kaya gumanti na rin siya. Maliliit na lupang malambot lang naman ang binabato nila sa isa't isa. Pagsapit naman ng hapon ay dumiretso sila sa bahay ni Patricia. Pagdating ay kaagad silang naligo sa swimming pool na maliit. Pinupuno pa ito ng tubig ay dinumihan na nila. Dito ka na matulog, Tyrone. Mag-overtime tayo sa paggawa ng plano para sa parking lot. Sabi ni Patricia. Wala akong dalang damit. Huwag ka na magdamit. Biro nito. Tumawa ang binata. Buong paghangan tinitigan niya ang dalaga na suot lamang ang ternong itim na underwear. Siya naman ay itim na boxer lang ang suot. Nagbabad sila sa tubig ng pool na umaapaw na. Hindi pa na-off ang tubig mula sa gripo. Hanggang bewang lang naman niya ang tubig. Turuan mo nga akong lumangoy na patalikod, Tyrone. Maya-maya ay sabi ng dalaga. Sige, pero dapat marunong ka magpalutang. Marunong ako, kaso mabilis ako madistract. Okay, let's start. Sinimulan na niya ang pagtuturo kay Patricia. Mabilis naman itong matuto. Inabot na sila ng 2 oras sa tubig dahil sa paghaharutan. Aahon na sana siya, ngunit biglang sumampas sa kanyang likod ng dalaga. Maligo pa tayo, Tyrone. Nauuhaw na ako, Pat. Isang karera na lang sa paglangoy. Once nanalo ako, ipagluluto kita ng lumpiang gulay. Kanina ka pa nanalo, Patricia. Pinagbigyan mo lang naman ako dahil gusto mo ng mango shake eh. Humisi siya at humarap kay Patricia. Niyapos niya ito sa bewang. Ayoko ng lumpia. Anya. Gusto mo, nabanggit mo kanina ang lumpia ah. Kumapit ito sa kanyang batok. Kaya ko namang magluto. Umasim na ang mukha ni Patricia at napisil siya sa batok. Dumikit pa ang malusog nitong dibdib sa kanya at umahon ng init sa kanyang katawan. Nang magtama ang mga titig nila ay hindi na siya nakapagpigil. Siniil niya ng halik ang mga labi ng dalaga. Nagulat siya sa agarang pagtugon nito sa kanyang halik. Bago pa sila mauwi sa mas mainit na tagpo, ay lumayo na siya sa dalaga at tuluyang umahon sa tubig. Uuwi muna ako at magbibihis. Bibili rin ako ng sangka para sa lumpia. Paalam niya sa dalaga. Sige, ihahanda ko na mango shake mo. Sabi naman ni Patricia. Umahon na rin ito sa tubig. Nabuo rin ang desisyon ni Tyrone na seryosohin ang nararamdaman niya para kay Patricia. Sa bawat bonding nila ng dalaga ay sinasamahan na niya ng effort upang lalo itong mahulog sa kanya. Sa paglipas ng 1 linggo, parehong silang naging abala ni Patricia. May mga bago itong project sa San Sebastian. Nagagawa pa rin naman siya nitong tulungan sa plano ng ibang pasilidad na gagawin sa kumpanya niya. Sabado ng gabi ay bumili siya ng punpon ng pulang rosas para ibigay kay Patricia. May usapan sila na maghahapunan sa bahay nito. Ngunit pagdating niya sa bahay ng dalaga, ay may naabutan siyang itim na kotse sa labas. Bababa na sana siya ng kotse nang mapansin si Patricia at Miguel na lumabas ng bahay. Maya-maya ay biglang nagyakap ang dalawa. See you tomorrow. Huwag kang malilate ha. Dinig niyang ani Miguel. Humalik pa ito sa pisngi ng dalaga. Sige, tawagan mo rin ako baka makalimutan ko. Sabi naman ni Patricia. Hindi ka na nagbago. Malilimutin ka pa rin ng schedule. Pinaatras ni Tyrone ang kotse nang mapansing palabas na si Miguel. Hindi siya aware na okay na ulit sina Patricia at Miguel. Akala naman niya ay hindi na pinatulan ng dalaga si Miguel dahil hindi ito nagkwento sa kanya. Lumapit pa sa gate si Patricia at may ibinigay na paper bag kay Miguel. Nakalimutan mo ang gift sa mami mo, Miguel. Baka magtampo yun. Anito. Oo nga pala. Salamat sa paganda ng regalo. Asahan kita bukas ha. Sure that. Good night. Good night. Lumulan na sa kotse nito si Miguel at lumisan. Samantalang nawalan ng gana si Tyrone at tumuloy sa bahay ni Patricia. Ginupo na siya ng mabigat na emosyon at labis na nadismaya. Nagmaneho siya pa uwi at naitapon sa basurahan ng bulaklak. Bakit ang hirap magmahal? Tanong niya sa hangin nang makahiga sa kama. Nagtataka naman si Patricia kung bakit hindi sinasagot ni Tyrone ang kanyang tawag. Lumamig na ang pagkain inihanda niya para sa hapunan nila. Nagtungo siya sa apartment nito, ngunit nakapatay na ang ilaw. Maaaring tulog na ang binata. Umuwi na lamang siya.
Kinabukasan ng gabi ay tumuloy si Patricia sa hotel na pag-aari ni na Miguel. Inimbita kasi siya nito para sa birthday ng mommy nito. Sinalubong siya ni Miguel sa lobby. "Hi, you came," bungad ni Miguel. "Alam na ba ng mommy mo na pupunta ako, Miguel?" "Yes, sinabi ko na." "Baka magalit siya kapag nakita ako." "No, narealize na rin ni mommy na maling idamay kanya sa galit niya sa daddy mo." Ilang araw din siyang kinulit ni Miguel na ligawan ulit matapos makipaghiwalay dito ni Janice. Pero tinapat na niya ito at sinabing gusto na lang niya itong maging kaibigan. "Salamat naman. Baka dahil magkaibigan na lang tayo kaya okay lang sa kanya." "Anya." "Hindi. Pinaliwanag ko na rin sa kanya na we're just friends now. At may mahal ka na rin iba, Pat." "Salamat sa unawa, Miguel. Teka, magbabanyo muna ako ah." "Sige, sa restaurant may malapit na banyo. Hihintayin na kita rito. Kakausapin ko muna mga staff." "Okay, sandali lang ako." Nagmadali naman siyang pumasok sa restaurant. Pagpasok naman niya ng restaurant ay namataan niya si Tyrone na may kasamang babae na kumakain. At ang babae ay walang iba kundi si Janice, ang ex-girlfriend nito. Wari nagkapira-piraso ang kanyang puso sa nakita. Hawak pa ni Janice ang kamay ng binata. Hindi niya kinaya ang nasaksihan at bumalik na lamang kay Miguel. "Oh, bakit ang bilis mo?" takang tanong ni Miguel. "Maraming tao sa banyo, sa iba na lang ako magsi-CR." Gumaralgal ang tinig na tugon niya. "Okay, dun sa function room mamaya," ani Miguel. Naghintay siya ng ilang minuto dahil kinausapan ni Miguel ang receptionist ng hotel. Pagdating naman sa function room, ay hindi na na-enjoy ni Patricia ang party ng mami ni Miguel. Kinausap lang niya saglit ang ginang at nagsolo na siya sa isang lamesa. Umiyak na siya sa loob ng banyo kanina, ngunit hindi pa rin naibsan ang kirot sa kanyang puso. Sadyang labis na niyang mahal si Tyrone. Nilapitan naman siya ni Miguel. "Hey, are you okay?" Nag-aalalang tanong nito. Lumukulok ito sa katapat niyang silya. "Sinabi mo na kusang nakipaghiwalay si Janice. Sinabi ba niya ang dahilan?" Usisa niya. "Ang sabi niya, hindi na niya kayang ipagpilitan ng sarili niya sa akin. Susubukan daw niya makipagbalikan sa ex niya." "Sinong ex?" Kumibit balikat si Miguel. "I don't know. Marami naman siyang ex eh." Naisip ni Patricia na maaaring si Tyrone ang tinutukoy ni Janice. Lalo lamang sumidhi ang kirot sa kanyang puso. "I need to go, Miguel. Inaantok na ako." Paalam niya sa binata. "Sige. Take care, Pat. Salamat sa pagpunta." Hinatid pa siya ni Miguel sa parking lot ng hotel. Habang lula naman ng kanyang kotse, ay muling lumaya ang mga luha ni Patricia. Iniisip niya na kaya hindi sumipot sa dinner nila dapat si Tyrone ay dahil kasama nito si Janice. Sa halip na umuwi ay napadpad siya sa ginagawang gusali ni Tyrone. Pumasok siya sa gate at napansin ang lalaking nagpapala ng buhangin. "Tyrone?" Sambit niya. Humakbang siya palapit sa binata. "Gabi na, bakit nandito ka pa?" Tanong niya rito. Itinago niya ang kirot na nararamdaman. "Ikaw, bakit narito ka at nakadress pa? Tumakas ka ba sa party ng ex mo?" Padaskol nitong tanong. Nawindang siya sa naging asal ng binata. Halatang galit. "Teka, mag-usap naman tayo ng maayos, Tyrone." "Mabuti na isip mo makipag-usap ng maayos." Tumigil din ito sa ginagawa at naghubad ng basang kamiseta. Lumapit sa lamesa ang binata at kinuha ang towel. Nagpunas ng pawis. "Bakit galit ka, Tyrone? Ano bang nagawa ko?" Nilapitan niya ito. "Hindi mo ako na-update na okay na pala kayo ng ex mo. Dati naman nagkukwento ka. Nakalimutan mo na mag-close ng deal sa akin." Pumihit ito paharap sa kanya. Naisip naman ng dalaga ang nakitang senaryo sa restaurant kung saan kasama ni Tyrone si Janice. "Hindi ako nakalimot. Sobrang busy lang ako nitong nagdaang araw. At ganun ka rin. Baka ikaw tong atat lang makalaya sa peking relasyon natin dahil gusto mong balikan ng ex mo. Kaya ba hindi mo ako sinipot sa dinner kagabi dahil kasama mo ang ex mo? Nakita ko kayo kanina ni Janice sa restaurant ng hotel." May hinampong buwelta niya. Tumalim ang titig sa kanya ng binata. "You're making an excuse, Pat. Pero aaminin ko, nakipagkita ako kay Janice dahil kailangan niya ng kausap. Gusto niyang makipagbalikan sa akin. Sinabi ko ang desisyon ko na wala na akong interes sa kanya.
at para putulin ang tuluyan ng ugnayan namin. Naibsan ng bigat sa dibdib ng dalaga nang mapagtanto na mali ang akala niya. I think it was just a misunderstanding. Talaga? Paano naman ang pasikretong ugnayan niyo ni Miguel? Nakita ko kayo kagabi sa bahay mo. I was there, kaso hindi na ako tumuloy. Nagimbal siya. Nabigyan ng mali siya ni Tyrone ang pagbisita sa kanya ni Miguel sa bahay. Mali ang iniisip mo, Tyrone. Nagpunta sa bahay si Miguel upang kunin ang sketch ko para sa bago naming project. At saka nagpatulong siya sa akin sa pagbalot ng regalo para sa mami niya. Inimbita rin niya ako sa birthday ng mami niya. At yun ang pinuntahan ko kanina sa hotel. Paliwanag niya. Matabang nang humiti si Tyrone. Pero sinabi sa akin ni Janice na gusto kang balikan ni Miguel at pakasalan. Tanggap ka na rin ng mami niya. Ang sweet pa nga niya sa'yo may payakap pa. Wala lang ba yun? Hindi mo naiintindihan, Tyrone. Malambing lang talaga si Miguel at matagal din kaming naging magkaibigan noon. Pero kinausap ko na si Miguel. Sinabi ko na may mahal na akong iba, kaya okay na rin sa kanya na maging magkaibigan na lang ulit kami. Tuluyan siyang lumapit sa binata at hinawakan ito sa mga kamay. Tumitig naman ito sa kanyang mga mata. Naintindihan ko kung bakit hirap kang magtiwala sa akin, Tyrone. May tiwala ako sa iyo, Pat. Nadismaya lang ako kasi hindi ako aware sa nangyayari sa inyo ni Miguel. Akala ko okay na kayo ulit, kaya hindi ka na nagkukwento sa akin. Naging busy lang talaga ako, pero hindi kita binaliwala. Sorry kung hindi ko kaagad nasabi sa'yo na magkaibigan na ulit kami ni Miguel. Nasabi ko na sa'yo na magkasama kami sa project, di ba? Pasensya na. Ayoko lang mabigo ulit, kaya hindi ako makabuelo. Isa pa, nasa peking relasyon pa rin tayo, kaya wala akong karapatang magalit. We're just friends, right? Namilog ang mga mata ng dalaga nang matanto na pareho sila ng nararamdaman ni Tyrone. No, ayoko na ng kaibigan lang, Tyrone. Mahal kita. Walang abog niyang pahayag. I assume that, Pat. Pero, hindi na tinapos ni Patricia ang sasabihin ng binata at tinunahan niya ito ng halik sa mga labi. Kalaunan ay tumugon din ito sa kanyang halik. Huwag kang magduda. Kung mahal mo talaga ako, magtitiwala ka sa akin, Tyrone. Aniya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Ngumiti na rin ang binata. Mahal nga kita. Sorry kung mabilis ako nagtampo. Takot ka lang masaktan ulit Ikaw ba? Gusto mo ring mabigo ulit? Usig nito. Siyempre ayoko, kaya hindi na kita pakakawalan pa, Tyrone. Hindi rin kita pakakawalan, Pat. I love you so much. Saglit nitong hinagkan ng kanyang mga labi. Pagkuha ng inakbayan siya nito at sabay silang naglakad palabas sa gate ng site. Close na ang deal natin. Habang buhay na kitang boyfriend, ha? Sabi niya. Boyfriend lang? Ikaw na ang bahala kung kailan mo gustong maging asawa ko, Tyrone. Sabi mo yan, ha? Tumawa ang dalaga at dumantay sa matipunong braso ni Tyrone habang sila ay masayang naglalakad. Huminto saglit si Tyrone. Bakit? Tanong ni Patricia. Baka magbago pa ang isip mo, Pat. Kaya gusto kong itanong sa'yo kung pwede mo ba ako maging asawa. Ngumiti si Patricia at kinikilig na hinaplos ang gwapong mukha ng nobyo. Tinatanong pa ba yan? Siyempre naman, Tyrone. Gusto kitang maging asawa. Yes! Masayang sigaw ni Tyrone na sumuntok pa sa hangin. Sabay niyakap nito ng mahigpit si Patricia at hinagkan sa labi. 6 na buwan bago natapos ang building ng construction company ni Tyrone. Nag-resign na rin si Patricia sa San Sebastian at nag-focus sa negosyo ni Tyrone. 2 buwan naman pagkatapos mag-propose ng kasal ni Tyrone, ay nagpakasal sila sa Canada. Ikinasal din sila sa Pilipinas. Kasabay ng tagumpay at pag-abot ng kanilang mga pangarap, binayayaan din sila ng panganay na anak na lalaki. Ang pogi ng little Tyrone ko, Magiliw na wika ni Patricia habang karga ang ngayon ay 5 buwang gulang na anak. Katatapos lang ng seremonya ng binyag ng kanilang anak na si Patrick. Ginanap ang party sa bagong bahay nila, sa may malawak na hardin. Imbitado lahat ng empleyado nila at mga kaibigan. Gusto ko naman ng magandang little Patricia, hon. Para naman hindi mainip si Baby Patrick. Sabad naman ni Tyrone. Pinahiran pa siya nito ng icing sa pisngi. Atat ka masyado, pagpahingahin mo naman ang matris ko. Angil niya sa mister. Sige, once na 1 year na si Patrick,
Baby girl na ang gawin natin. Sige na, kahit ilan pa, basta kaya mong buhayin. Niyakap naman siya ni Tyrone buhat sa likuran at hinalikan sa pisngi. Joke lang. Kahit huwag muna sundan ng anak natin para matutukan siya. Ngumiti siya. You're the best talaga, hon. Kaya love na love kita eh. Tumingala siya at humalik sa mga labi ni Tyrone. I love you more, my lovely Pat. Kumuha ng cake si Tyrone at sinubuan ng misis. Pinapadede kasi niya ang kanilang anak. Akalain mo nga naman na ang lalaki palang nakishare sa akin sa mesa sa restaurant ay siyang magiging asawa ko. Pero nasabi ko na ba sa'yo, Tyrone, honey, na nagwapuhan ako sa'yo noon? Oo naman, many times. Pero hindi ako magsasawang pakinggan yun. Kahit mataray ka noon, labis mo rin akong pinahanga sa ganda mo. Lalo na nung nalaman ko na may common interest tayo. Who would have thought na sa unang araw ko sa pagbabalik sa Pilipinas ay mamimit ko ang isang broken-hearted na architect at galit sa mga lalaki. Natawa si Tyrone habang inaalala ang araw na yon. And who would have thought na ang isang simpleng lalaki na isa raw engineer na inilibre ko pa noon ay isa palang bilyonaryo na siyang magiging asawa ko. Nagkatawanan sila sa pagbabalik tanaw. Hinding-hindi nila makakalimutan ang unang araw na yon ng pagkikita nila. Doon nagsimula ang lahat at nagtapos sa isang masayang pag-iibigan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.